So ito na mga kapiso 'no, magbabayad na tayo ng ating Node MCU. Ayan, may tatlo tayong nabili. Then hanap lang kayo ng USB data cable, parang yung sa charger lang. Then naka-ano tayo, naka-LAN module, then naka-hex, MikroTik hex, then meron tayong custom board galing sa NIC custom board. Hindi marunong mag-bind sa ating Node MCU. So ito lang ang pagkakataon niyo para matuto, paano siya i-bind sa ating MikroTik. So kaya ang una nating gagawin ay mag-plus muna tayo ng ating Node MCU. So ito mga boss ay mag-bind na tayo. Then itong Node MCU natin ay sasaksak na natin sa ating PC. Ayan. Katapos nito ay kailangan nyo munang mag-install ng driver. Kung wala pa kayo nito ay mag-install muna kayo bago kayo mag-plus kasi hindi makikita yung destination port ng ating Node MCU sa ating PC. So ano yung gawin ay install nyo na to, driver na to. Ayan. Pag hindi nyo pa ito na-install, install nyo muna bago kayo mag-proceed. So, punta tayo sa ating 4.4 release na bin file. And then, sa LANbase tayo kasi naka-MikroTik hex tayo. So, dito tayo sa ESP8622. Then, open na natin itong Node Placer para nasa administrator. Then, so dito hanapin natin yung port natin. So, dito nakalagay COM3. So, browse natin yung bin file, LANbase. So, yung yung file 1, select natin. Then dito guys, ay dapat naka-wipe all dito. Wala kayong gagawin na dyan. Then plus lang natin. So dito hindi nyo na kailangan kopyahin yung ating MAC address. Ito. Hindi nyo na kailangan kopyahin kasi makikita naman yan dun sa ating lists natin din sa ating DHCP server. Makikita yan. Yung ating MAC at saka yung IP address ng ating node. So, sunod natin gagawin ay browse naman tayo ng isang bin file to. Okay. Browse natin yan. So dito, baka nagkakamali kayo dito, dapat naka-no na tong erase splash. Dapat ilagay natin sa no. Then dito sa may offset address, palitan nyo to ng 2. Huwag nyo kalimutan. Then, plus natin. So yan, 100% na. Pag naka wireless kayo, dapat nyo kopyahin itong MAC address. So yan, successful natin yung ating pag-plus. I-close lang natin to. And then, lalagay natin itong ating node sa ating MikroTik. So yan. So ngayon, tapos na tayong nag-plus ng ating node, ay sasaksak muna natin ito sa ating custom board. So malalaman nyo naman kung mali kayo kasi dapat itong ano niya, yung charge, yung port niya at saka dito sa may node dapat dito sa ating custom board dapat magkatapat sila. Ayan. Saksak lang natin. Pag nasasak na, okay na yan. Then,
i-power na natin itong ating Microtech. So 12 volts lang yung ginagamit ko na para i-power itong ating Microtech at saka itong node. So dito sa ating custom board, mayroon siyang output dito na 12 volts din yung output niya. Ito yung output na ginagamit ko papunta sa ating hex. So ang nag-power kay hex ay itong ating custom board, 12 volts lang. So ito yung parang ganito lang, saksak niya dito. So power natin. So ayan, yung ating hex ay gumagana na. So punta tayo sa ating PC para sa ating configuration. So ito mga boss, ay balik tayo sa ating PC. Then open natin itong Winbox natin. So connect tayo. So, pagka-connect natin yan, ayan. Halimbawa, meron na kayong configuration dito. Ayan, na-set nyo na to. So, ang kulang nyo na lang is magbabay ng ating node. So, ang gawin nyo, meron na kayong interface, meron na kayo kompleto na. Kaya yung gagawin nyo ay punta lang kayo sa IP. Then, DHCP server. So, ang gagawin na tayo ngayon ay magbabay na. So, punta tayo sa Lysis. Ayan. So, hindi pa nakikita yung ating node dito. Ayan, tignan nyo. Ang gagawin ko dito ay ipindutin ko tong reset yung RST nitong node doon sa kanyang malapit doon sa kanyang port. Ayan. So ayan, lumabas na itong Wishnet. Ayan. Ayan, itong Wishnet na to. Lumabas na pag pindot ko ng yung reset doon sa ating node. So pag lumabas na yan, yung IP address na binigay niya is 10.0.0.6. So, static muna natin ito. Yan, pindutin natin. Make an static. Then, pindutin nyo lang ng dalawang beses. Ayan. So, yung IP address nito ay papalitan ko ng 5. Kasi, yung ating IP at firewall natin, ayan, sa filter rules, yung node.mcu natin is nakalagay, nakasit siya sa yung IP address niya ay nakasit sa 10.0.0.5. Ayan. So, pati yung ating wall garden IP list. Punta tayo sa ating hotspot. And then, dito, wall garden IP list. To. So, pag in-open natin yan, ang nakikita nyo is 10.0.0.5. So, dapat itong tatlo na to at saka itong node.mcu ay magkapareha to. Dapat magkapareho sila. Palitan natin ito ng 5. Saka yung MAC address niya, kopyahin natin. Copy natin. In-apply. Muna natin yan. Then punta tayo sa ating IP hotspot. IP binding. Ayan. So dito, palitan nyo ito ng MAC address. Magkaiba yung MAC address nito. At saka dito sa ating node.mcu. Dapat palitan nyo. So ayan. Apply. Okay.
So, magkapareho na sila ng IP at saka yung ating MAC address. Dapat magkapareho sila. Ito at saka ito. So, yan. Dapat pareho sila. Then, reset muna natin itong NodeMCU para mag-iba naman yung kanyang IP address dito sa active. Ayan. So, lumabas na yung 10.0.0.5. At dito naman sa inyong, halimbawa, meron na kayong portal. So, sa portal nyo guys, ayan, open natin sa portal natin. So, sa assets, then sa GS, then sa config, open with, ano ba to? More. Then, i-open natin sa notepad. So, dito naman, makikita nyo dito, ito, naka-false yung multiple window. And then, dito sa may, ito, itong, ayan, dapat, pareho din sila doon sa ating NodeMCU 10.0.0.5. Kasi yung IP address na yan, yun ang ginagamit ko sa aking admin. So, dapat pareho sila. So, close muna natin ito. So, ngayon, ay tapos na tayong mag-bind. And then, yung portal naman natin yung ilalagay dito. So, ayan. So, i-risk muna to. So, maglalagay na tayo ng ating portal. So, hotspot. So, hotspot, punta natin ito sa ating flash. So, yan. So, ang gawin natin ngayon ay mag-open tayo ng ating portal. Try natin mag-open. Yan, 10.0.0.1. So, yan, meron na tayong portal. So, try natin open yung ating admin 10.0.0.5/admin. Refresh muna natin. So, admin lang ito. Kasi bagong gawa pa. So, kita nyo yung MikroTik natin is naka-offline pa. So, punta tayo sa ating configuration. Kaya nang bahalang gumawa ng pangalan. Ito ilagay nyo sa static. Nandito, 10.0.0.5 subnet. Then sa gateway, 10.0.0.1. Sa DNS, kayo nang bahala. So, dito, alisin nyo itong 1. MikroTik IP address natin is 10.0.0.1. So, dito lagay natin admin. Kasi yung admin, yung password ng ating MikroTik. Kayo nang bahala sa password. Ayan. And dito, lagay sa keep alive. Admin. Palitan natin ito. Sa operator, kayo nang bahala. So, dito nilalagay ko sa 5. Dito naman, nilagay ko sa 1. So, ayan.
So, para gagana yung ating mic, anti-petty clutter na yan, so dito sa queen slot pin, ginawa ko dito lalagay ko sa D1. Then dito naman sa queen slot seat pin na nilagay ko sa D2. Ayan. So, dito naman sa baba, dito sa may LCD SL pin, dapat nakanan ito. At ito namang LCD SDA pin, dapat ilagay nyo sa 1. None. So, yan lang. Ayan. So, save natin. I-press muna natin ito. Tapos lagyan tayo ulit. So yan, login tayo. Yung ginawa natin na password kanina. So yan, nakalagin na tayo sa ating Microtech. So nakikita nyo yung internet status online, then itong Microtech is online. So tingnan natin yung ating system configuration ay loading pa. So yan, tama naman. Check muna natin sa baba. Ayan. So ngayon, try natin mag-insert queen. So, sa tingin ko, hanggang dito na lang at kung may katanungan kayo, comment lang kayo sa baba para masagot natin. Then, ganun lang kasimple, no? Mag-buy ng ating Node MCU para sa ating LAN-based setup ng ating 1Pi. So, salamat sa nanonood at God bless.